how do you understand your conflict style? Di ba? Oo. Sige nga po, tingnan natin. Paki-type niyo po. Sa tingin niyo, sino kayo dito? Ikaw ba yung klase ng tao na competing ang style? Nabanggit ko na po kanina na ako ay na may pagka-competing yung aking style. Win-lose. Oo. So in my organization, liability yung aking competing style. Bakit kamo? Ako yung pinakamatanda sa aking team. Ako pa yung boss. Tapos malakas pa yung boses ko, di ba? So, paano makikipag-debate yung mga tao ko sa akin? Because debate is important. Paano sila makikipag-argue ng issue? Paano i-discuss yung issue kung ang tingin nila nakakatakot akong kausap, di ba? So, that's something that I try to adjust. So, ikaw ba ito na ayaw ka argue ng mga kasama mo sa trabaho dahil mahirap kang tumanggap na mali ka? Laging ikaw yung tama. Competing style yun. Meron pong, hanapin niyo po, i-Google search niyo po ito. Thomas Kilmann Conflict Model. At meron po kayong mada-download na self-assessment tool. Sagutan niyo po yon, makikita ninyo kung ano yung totoong style niyo. Pero even through this learning session, you should be able to know, collaborating style, win-win style. Ikaw ba yung klase ng tao na kapag ka merong issue, nakapokus ka dun sa how to solve the issue rather than the other person? So that's the ideal style in a team environment. Man yung compromising. Yung compromising ay meet halfway. This is a very important style to use if you are trying to negotiate. Di ba? Negotiate ng benta, negotiate sa suppliers. Importante yung win some, lose some. Middle of the. Pero in a conflict situation, merong bitter aftertaste. Kaya mo, marami ako nakikitang ganitong Pinoy na pagka may conflict, they feel uncomfortable so they try to avoid it. They don't deal with it. Sa mga meeting, kapag may mga argumento, kahit may opinion, hindi mag-share ng kanilang opinion. They don't want to be a part of it. Minsan itong mga taon to may spokesperson pag may issue. Kung dala magsabi, bakit hindi ka kayo mo? Diba? Kailan, ikaw ba to? And then, ito, accommodating. Yan. Marami rin ito. Ano yung accommodating? Sige na, ikaw na ang tama. Ikaw na ang tama, ako na yung mali. Even if it's not true, no? Ang problema, kapag ka masyado kang accommodating, is you can be a pushover, no? So, kailangan titignan natin, ano ba yung hinihingi ng pagkakataon. So, because we're talking about conflict management, we need to recognize kung ano yung sitwasyon at ano yung napapagay na style. And if you know your style, halimbawa ako, ang style ko ay competing. Pero a lot of the times, I need to be collaborating. Kailangan kong i-recognize. Paano ko mag-adjust from competing to collaborating? Ang approach is, kailangan kong i-recognize na hindi issue yung pagiging tama o mali. Ang issue is, how do we solve the problem? Kung avoiding ang aking style, okay, the focus should be not about being worried that I'm wrong or the pressure, the tension. I need to recognize that I have something of value to share, diba? To contribute. So, alamin niyo po kung ano yung style niyo at pagka nalaman nyo, tingnan nyo how much of your style is collaborating. Ranking yan. Makikita nyo po. Kung ang natural style nyo ay collaborating, congratulations. No? All you need to learn now is how to communicate more effectively. No? So, yan.